Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Makalipas ang 3 araw, ipinakita ang sesyon ng pagsasanay na nagaganap sa ilalim ng matinding kondisyon kung saan ang lahat ng kalahok ay sumasailalim sa mahigpit na pisikal na mga drill. Lahat ay napilitang magpatuloy sa pagtakbo ng paikat sa paligid ng ground, at ang buong grupo ay kitang-kitang pagod na pagod mula sa walang tigil na routine. Karamihan sa kanila ay nasa limitasyon na, mabibigat ang paghinga at nahihirapang mapanatili ang kanilang bilis. Si Vigor, na pagod din at mabigat ang paghinga, ay lumapit kay Nolan at ipinahayag ang kanyang pag-aalala tungkol sa mga sugat nito. Tiningnan niya ang kondisyon ni Nolan at tinanong kung paano siya nakakatakbo ng ganito sa kabila ng bigat ng kanyang mga sugat. Kitang-kita ang pag-aalala sa kanyang kalagayan. Si Nolan, kahit na may malalang sugat, ay hindi nagpakita ng senyales ng pagkapagod. Sa halip, siya ay tila mas determinado kaysa dati. Tumugon siya ng may matibay na paninindigan na malapit na ring magsimula ang ika-4 na baitang na kurikulum. Binigyang diin niya na walang oras para magpahinga at binalewala lamang ang kanyang mga sugat, sa paniniwalang hindi ito malaking bagay. Si Vigor, na humanga sa pag-iisip ni Nolan, ay nagkomento na napakakompetitibo niya. Kasabay nito, ipinahayag niya ang pag-aalala tungkol sa kondisyon ni Nolan at nagtaka sa biglaang pagbabago ng kanyang ugali. Sinusubukang maunawaan kung ano ang nagtulak sa kanya sa ganitong pagbabago. Lumipat ang eksena kay Aster, na nagsiwalat na isa siya sa mga tauhan ni Julius na nakamaskara habang tumatakbo kasama ng iba. Sa sandaling ito, naalala ni Aster ang isang nakaraang insidente na kinasasangkutan ni Julius. Sa alaalang yun, hinarap siya ni Julius ng mariin, inakusahan siya ng kapalaran na magpakita muli at sinabing hindi niya siya pinatawad sa kanyang ginawa noon. Nagpahayag din ng galit si Julius kay Aster dahil sa biglaang pagpapakita nito, pagsagabal sa kanya, at pagtatangkang mag-alok ng kasunduan habang tinatreto siya bilang hindi karapat-dapat at tinatawag na basura. Bumabalik sa kasalukuyan, sinabi ni Aster na ang kanyang posisyon ay eksaktong kapareho ng kanyang naunang ipinahayag. Pagkatapos ay inihagis niya ang isa sa mga maskara patungo sa kanila. Nilinaw ang kanyang intensyon na siya ay dumating upang kunin ang kanyang kapatid na babae at ang kanyang mga kasama. Ipinarating pa niya na maaari nilang ilagay sa kanya ang mga bakal na posas, na sinasabing ito ang kondisyon ng kanyang kasunduan. Ang matapang na pahayag na ito ay ikinagulat ni Alphen, na nagtaka sa loob kung ano kaya ang iniisip ni Aster sa paggawa ng ganitong mapanganib na alok. Samantala, sina Julius at Lillian ay naghatid ng malamig at matinding tingin kay Aster, bilang tugon sa kanilang pagkaaway. Nagpatuloy si Aster sa pagsasabi na ang hinala ng paghihimagsik laban sa kanya ay malamang na narinig na ng mga nakatataas. Idinagdag pa niya na hindi ito masamang kaayusan upang makapaglagay ng mga kwelyo sa mga rebelde, na binabalangkas ito bilang isang estratehiko at katanggap-tanggap na kondisyon sa loob ng kasunduan. Sumabog si Lillian sa panunuya na tawa matapos marinig ang alok ni Aster. Itinuring niya ang kanyang mga salita na parabang kabaliwan. Hindi makapaniwala na may taong kusang magiging alipin nila. Si Julius ay kaparehong galit, nagkagalit ang kanyang mga ngipin at ininsulto si Aster. Tinawag itong walang kwentang basura para sa Elmheim. Kasabay nito, malamig niyang sinabi na ang kanyang ina, ang punong guro, ay tiyak na matutuwa sa gayong desisyon. Kahit na noon, tumanggi si Julius na maniwala na susunod si Aster ng ganoon kadali at hiniling na malaman ang kanyang tunay na intensyon. Mahinahong inihayag ni Aster na ang maskara ng alipin ay mahiwagang tinatakan at tanging si Julius lamang ang nagtataglay ng susi na may kakayahang magbukas nito. Ipinaliwanag niya na ang kaayusang ito ay magbibigay kay Julius ng perpektong pagkakataon upang personal niya itong patayin. Ang mga salitang iyon ay lalong nagpaalab sa galit ni Julius. May sumabog na apoy mula sa kanyang mana, na agad na natunaw ang bote ng alak sa kanyang kamay. Ang nagniningas na init ay pamatak sa kanyang balat, na naging sanhi ng pagtulo ng dugo mula sa kanyang kamay habang isinusumpa niya si Aster na parang baliw. Matapos kumalma ng bahagya, sa wakas ay tinanggap ni Julius ang alok, ngunit nagpa siya na gawing mas malupit ang kondisyon. Sa halip na simpleng palitan, ipinahayag niya na si Aster ay kailangang mabuhay ng buong 10 araw nang walang pagkain o tubig habang suot ang tinatakan na maskara ng alipin. Kung matitiis lamang niya ang paghihirap na iyon ay lubusan siyang palalayain ni Julius. Ang kakilakilabot na kondisyon ay natakot kay Alphen. Puno ng takot ang kanyang isip habang napagtanto niyang imposible ang kaligtasan sa ilalim ng gayong mga pangyayari.
naiisip lamang niya na mamamatay si Aster bago pa matapos ang 10 araw. Sa kabila ng kanyang takot, lumuhad lamang si Aster at tinanggap ang kasunduan ng walang pag-aalinlangan. Sa kaloob-looban, pinagnilayan ni Aster ang malupit na katangian ng bakal na Posas, isang kasangkapang may kakayahang sirain ang puso ng tao, dahil siya ay pinalaki bilang walang iba kundi isang sandata sa Elmheim sa loob ng maraming taon. Mas naunawaan niya ang mga epekto nito kaysa kaninuman at lubusan itong kinasusuklaman. Naalala niya ang dating Alpha na kanyang nakilala, isang mapagmataas at masiglang nakatatandang kapatid na babae na laging malakas kumilos sa harap ng iba kahit na itinatago ang kanyang kahinaan. Ngayon, matapos ang lahat ng kanyang dinanas, hindi na niya kayang lumaban kahit laban sa mga basurang nakapaligid sa kanila. Ang makita ang mahinang ekspresyon sa kanyang mga mata ay nagpatibay sa determinasyon ni Aster. Tahimik siyang nangako na sisirain niya ang mga tanikala na yun at palalayain siya kahit na ano paman. Pagkatapos ay lumapit si Lillian mula sa likuran na may ngisi at personal na inilagay ang maskara ng alipin sa mukha ni Aster. Mahinahon niyang sinabi na magpapatuloy sila sa kanilang usapan kapag dumating na ang tamang oras. Kahit nasuot ang isinumpang maskara, si Aster ay tumugon lamang ng bahagyang ngisi. Sa paglipas ng panahon, bumalik ang eksena sa kasalukuyan sa gitna ng malupit na mga sesyon ng pagsasanay. Ilang trainees ang bumagsak sa lupa dahil sa pagod matapos ang walang katapusang pagtakbo. Agad na sumigaw ang kanilang instruktor sa kanila. Tumanggi na payagan kahit sandaling pahinga. Sa gitna ng pagod na grupo, si Ayon ay nahirapang huminga at isinumpa ang kanyang masamang sitwasyon sa loob. Si Vigor, na hinihingal din, ay nagreklamo na ang demonyong instruktor ay walang kahit anong pagsasaalang-alang sa mga nakamaskarang alipin. Naniniwala siyang sa ganitong bilis, mamamatay si Aster bago nila mailigtas ang sinuman. Si Nolan, gayunpaman, ay malamig na nagpuna na ang gayong paghihirap ay halos maituturing na karma para sa tulad ni Aster. Kahit na ganoon, itinuro ni Vigor ang nakakatakot na katotohanan na si Aster ay nakasuot na ng mga posas na yun ng ilang araw habang kumikilos na parang walang mali. Hindi siya makapaniwala na kahit ang maalamat na 7 Wings ay nagtataglay ng gayong halimaw na tibay. Habang ang lahat ay nagdurusa, si Aster ay nagpatuloy sa pagtakbo ng walang katapusan habang ang tinatakan na maskara ay nakabalatay pa rin sa kanyang mukha. Habang pinagmamasdan siya, sinimulang alalahanin ni Nolan ang isang lumang bulong-bulungan na konektado sa 7 pakpak na bata. Ayon sa kwento, bago siya ampunin ng pamilyang Highfried, ang sanggol na si Aster ay minsang iniwang mag-isa sa isang nagyayelong mabundok na lugar. Sa kabila ng walang katapusang nyebe, ang bata ay di umano'y gumapang ng ilang kilometro ng mag-isa at kahit papaano ay nakaligtas. Inamin ni Nolan na kung totoo ang bulong-bulungan, ang sigla ni Aster ay lampas sa pangunawa ng tao. Kahit na noon, nahirapan pa rin siyang paniwalaan ang kwento. Ang mga salitang yun ay bahagyang nagpang-inig kay Vigor habang ang katotohanan ng tibay ni Aster ay naging mas mahirap tanggihan. Sa sandaling yun, biglang nagsimulang tumagas ang isang pulang-pula na aura mula sa katawan ni Aster, na naglalabas ng napakalakas at hindi likas na kapangyarihan. Lumipat ang eksena sa isang madilim at mabigat na silid kung saan ang mga bihag na alipin ni Julius ay pinananatili. Ang kapaligiran ay mabigat at nakakasakal, puno ng pagkapagod at kawalan ng pag-asa habang ang mga bilanggo ay nananatiling nakakulong sa malupit na kondisyon ng walang kaluwagan. Pumasok si Lillian sa silid na may dalang sirang pagkain at maruming tubig para sa mga bilanggo. Tiningnan niya sila ng may malupit na ngisi at panunuya na sinabing oras na para kumain sila. Tinukoy sila ng may paghamak bilang mga daga ng imburnal. Sa isang matalim na palakpak, ginamit niya ang kanyang kakayahan upang alisin ang lahat ng maskara mula sa mga aliping bilanggo nang sabay-sabay, na ilantad ang kanilang pagod na mga mukha. Ang mga alipin ay lubos na naubos, ang kanilang mga katawan ay mahina at ang kanilang mga espiritu ay wasak, ngunit ang kanilang matinding pangangailangan para sa pangunahing kaligtasan ay nakikita pa rin. Ang ilan sa kanila ay mahinang tumugon sa pagkain at tubig, nagpapahayag ng kaginhawahan kahit sa maliit na handog tulad ng isang piraso ng keso o isang basong tubig. Gayunpaman, ang kanilang pag-asa ay mabilis na naging pagkabigo at kawalan ng pag-asa habang napagtanto nila na ito ay ang parehong maramong na pagtrato na paulit-ulit nilang natatanggap. Marami sa kanila ang nasiraan ng pag-iisip, hindi na kayang tiisin ang sitwasyon, at natatakot na kung magpapatuloy ito ay haantong ito sa kanilang kamatayan. Kabilang sa kanila, si Ayon ay nahirapang manatiling kalmado ngunit nanatiling kitang-kitang nataranta.
Lumingon siya kay Lilian at nagmakaawa ng desperado, hiniling na kahit man lang ay bigyan siya ng mas magandang pagkain, binigyang diin na siya ay kanyang sariling kapatid at umaasa ng anumang uri ng awa o pagkilala mula sa kanya. Bilang tugon, malamig na tinapakan ni Lilian ang piraso ng keso na ibinigay kay Gerayon, dinurog ito sa ilalim ng kanyang paa. Si Gerayon ay nanlumo, hindi maproseso ang kalupitan ng kilos. Pagkatapos ay tumawa si Lilian at walang pakialam na sinabi na kung ayaw nila ng pagkain, ayos lang, ngunit dapat ay sinabi nila ng mas maaga sa halip na sayangin ito. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pang-iinsulto sa pagturo kay Aster, sinabing hindi katulad ng iba. Siya ay isang bata na nakaranas na ng mas matinding paghihirap. Ang kanyang tono ay nilinaw na tinitingnan niya ang pagdurusa bilang mapaghambing at halos binibigyang katwiran ang kanyang kalupitan sa pamamagitan nito. Samantala, si Julius ay nakaupo sa malapit na kumakain ng karne, pinagmamasdan ang eksena ng may nakakabagabag na kasiyahan. Nakangisi, nagkomento siya sa pag-uugali ni Gerayon at tinanong kung may sino man ang maghihikayat sa kanya. Pagkatapos ay lumipat ang kanyang atensyon kay Alphen, na kanyang tinawag ng malamig, na sinasabing kulang si Alphen sa lakas ng loob o moral na paninindigan upang magsalita tungkol sa sitwasyon. Idinagdag pa niyang sinisisi niya si Alphen sa kasalukuyang kalagayan ni Gerayon, inilalagay ang responsibilidad para sa pagdurusa sa kanya. Si Alphen, na nalulula sa pagkakasala at tensyon, ay nagkagalit ang kanyang mga ngipin at sa loob ay tinanong kung ano ang nangyari kay Aster at kung ano ang dapat niyang gawin sa sitwasyong ito. Nadama niya ang pagkakakulong sa pagitan ng responsibilidad at kawalan ng kakayahan, hindi mahanap ang daan pasulong. Si Julius ay nagpatuloy sa pagkain habang pinagmamasdan si Aster ng mabuti, sa loob ay tinatanong kung ano talaga ang nangyayari, una niyang inaasahan ang ilang nakatagong estratehiya o plano ng pagtakas, ngunit sa halip ay nakita niyang si Aster ay nananatiling matatag at hindi nasisira. Napansin ni Julius na si Aster ay hindi nagpapakita ng intensyon na sumuko kahit sa ilalim ng matinding presyon at nagtaka kung siya ba ay tunay na nagnanais na magtiis ng 10 araw sa ilalim ng gayong mga kondisyon. Isinantabi ang kawalan ng katiyakan, ngumisi si Julius sa kanyang sarili at nagpasya na panoorin pa si Aster. Itinuring niya ang matigas na pagtitiis ni Aster bilang isang bagay na nakakaaliw, tinatreto ang sitwasyon na parang isang personal na panoorin. Samantala, si Aster ay nanatiling tahimik, ngunit ang kanyang isip ay ganap na nakatuon sa paghihiganti. Habang diretsyong nakatitig kay Julius, patuloy niyang maingat na binubuo ang kanyang mga plano, hinahawakan ang kanyang determinasyon habang kinukwenta ang kanyang susunod na mga hakbang.